Ayan po, eto na. Nabigla ang lahat po mga kabida no, dito ho sa naging desisyon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida no, na ibalik ito pong natirang 60 billion pesos na excess funds mga kabida ng PhilHealth. Ano. Ito pong pondo na ito ay part lang po ito dun ho sa 89 billion pesos po ano, na kinuha po ng gobyerno mga kabida mula sa coffers po ng PhilHealth at inilipat po ano sa National Treasury. Kasi ang rason nila doon is sobra-sobra na raw yung pondo daw ng PhilHealth ano. At mas mainam daw na kukunin to at para magamit po sa ibang mga proyekto po mga kabida no. Okay? So, despite ho sa opposition, despite ho sa ang dami hong tumutol po dito ano, mga kabida, pero walang nagawa. Kasi nagmatigas po ang administrasyon na ilipat po sa National Treasury ano, mga kabida. Kaya umabot sa point na nagsampa po ng petition po ano, mga kabida. Ito pong grupo po ni dating Senador Coco Pimentel ano, doon po sa Supreme Court. Okay? At sa nangyaring oral argument, malinaw po mga kabida na illegal po ito hong paglipat po ng pondo na ito ano, mga kabida. Okay? Kaya nga ngayon, nabigla na lang po tayo kasi hindi na po pinag-usapan ito pong issue po ng PhilHealth. Itong pondo na ito ano, bigla hong nagdesisyon ng Pangulo last Friday po ano, na ibalik ito pong natirang 60 billion pesos po ano, na excess funds, mga kabida. Marami pong nagsasabi na natakot daw ang Pangulo ano, dahil ho dito sa kaliwat kanan na kilos protesta no, mga kabida. Okay, iba kasi yung reklamo po ng mga tao ngayon kaysa doon ho sa kasagsagan po mga kabida ng kinuha po ng gobyerno ito pong pondo ng PhilHealth at inilipat po sa National Treasury ano. Kasi ngayon sama-sama na po yung mga tao po ano. Kahit na po magkalaban po makabida, iisa lang po yung kanila pong hangarin po dito ano. Labanan ito pong talamak na korupsyon na malinaw po nangyayari po mga kabida no, sa kasalukuyang administrasyon ano po. Okay? Marami ding nagsasabi na ito daw ay pampalubag loob daw ito mga kabida. Itong ginawa po ng Pangulo na ibalik ito pong 60 billion pesos ano, para daw humupa ito pong galit ng taong bayan ano, dahil gusto lang daw i-project ng Pangulo na hindi po siya kasali doon ho sa mga personalidad na nagnakaw po ano, nangulimbat po ng pera mula sa taong bayan mga kabida. Okay? Gusto lang po siguro niyang i-substantiate ano, ito pong pananaw po ng grupo po ng Makabayan, ito pong grupo po ng Pinklawan, Liberal Party, ano, mga kabida, na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay hindi po nagkamal po ng pera, no, mga kabida. Wala hong ebidensya na nagnakaw, nangurakot, ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya siguro ibinalik po niya ito ano, para lang po ipakita po sa taong bayan na hindi po niya ninakaw, hindi po niya kinuha at hindi po niya kinulimbat ito pong 60 billion pesos po ano. Alright? Kaya nga nagtataka nga ako ano, kasi unang-una po nung kinuha po nila yung pera mga kabida, ang sabi daw gagamitin sa ibang programa po ng gobyerno ano. In fact nagalit nga itong si Shelo Magno po ano, kasi binulgar po niya mga kabida, ito daw excess funds po ng PhilHealth, gagamitin daw ito para ho sa job generation po, ano, mga kabida. Which is, hindi naman po linya dun po sa purpose, ano, kung bakit andyan yung pondo sa PhilHealth. Ano. It should be in line with health concerns. Okay? Okay lang sana yon. Pero ang lumabas po, gagamitin po sa ibang bagay na hindi po konektado sa kalusugan po ano ng ating mga mamamayang Pilipino, mga kabida. Okay? Kaya nga nagtataka ako mga kabida kasi kung ang purpose po dun ho sa pag-transfer, paglipat para gamitin sa ibang program, bakit ibinalik? Meaning, hindi po ginamit.
Okay? Ibig sabihin po, nakatenga lang po yung pera dyan po sa National Treasury, ano? Supposedly, gagamitin sana yon, ano, ng PhilHealth mga kabida para sa dagdag benepisyo po, ano, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon po sa mga miyembro po ng PhilHealth mga kabida. Yung pananaw po nila na natakot ang Pangulo at gusto pong humupa yung galit daw ng taong bayan, para sa akin po, yun po yung naging rason po mga kabida, no? Alright? Yun yung naging rason kung bakit po biglang nagdesisyon po si Pangulong Marcos na ibalik na lang po ito to project na hindi po siya nagnakaw, wala po siyang ginalaw na pera, no, mga kabida. At hindi po siya kasali dito ho sa target po ng mga rallyista po mga kabida, no, na sinasabi ho nilang mga personalidad na sangkot ho dito sa korupsyon. Kung tutuusin, may pananagutan po ang Pangulo po dito, ano? Hindi po siya spare dito mga kabida. Kasi unang-una po, nangyari po ito sa panahon po niya, under his watch, under his administration. Okay? Hindi po pwedeng sabihin na walang kilalaman ang Pangulo po dito, mga kabida. Kung tutuusin po, doon pa lang sa General Appropriations Act, malaki na po yung pananagutan po ng Pangulo po doon, ano? Kasi unang-una po, bakit pinirmahan po niya yung General Appropriations Act po mga kabida? Kaya nga naging batas yun, ano? Despite doon ho sa mga questionable items po doon, ano? Kasi malinaw po na meron pong questionable items po doon. Kaya nga ngayon, nakabinbin pa yan sa Korte Suprema, ano? Mga kabida. Diba? Tapos ngayon, maghugas kamay. Tapos ang idinidiin ngayon po is ito pong si Zaldico, mga kabida. Ito ngang si dating Speaker Martin Romualdez, out of the picture na po dito, ano, mga kabida. Diba? Kung tutuusin po sino mang nasa BICAM, unang-una po, doon po sa small committee po ng House of Representatives, sino po yung nandun? Andun po si Zaldico, andun po si Speaker Martin Romualdez. See? Diba? Tapos bigla na lang pong ituturo ito pong si Zaldico, parang ginawang sacrificial lang po ito, ano, mga kabida, para lang po ma-spare hindi lang po ito si Pangulong Marcos kundi ito pong si Speaker Martin Romualdez, no po. Nakita po natin yung grand design, mga kabida, no. Gusto po nilang gipitin ito pong si Zaldico, kaya nga gusto nilang pabalikin po ito, ano, para lang po sagutin po niya itong mga aligasyon. How about Martin Romualdez? Bakit hindi po nila ipatawag ito? Okay? Layo ni Zaldico nasa US Meron pong malapit po mga kabida. Ito pong si Martin Romualdez. Kasi imposible po mga kabida na hindi po alam ni Speaker Romualdez yung mga naganap po doon ho sa BICAM, mga kabida. At saka pangalawa, ako naniniwala din, ano, aside po kay dating Congressman Jing Paras, ano, mga kabida, na hindi po gumalaw po makabida ito pong si Zaldico, ano, kung wala hong bash-bash at walang alam ito pong si dating Speaker Martin Romualdez, ano. Diba? Imposible po yun Kasi Martin Romualdez that time was projected as the big boss. Okay? He was known as the kingmaker, ano. He was known as the architect of what happened now in Congress, mga kabida. Kaya nga binigyan nga siyang parangal Ni-recognize nga Kinikilala nga yung kanyang nagawa dyan po sa House of Representatives, ano? Parang Diyos ito pong si Speaker Romualdez po ng mga kongresista po, ano, mga kabida. Kaya nga, hindi po ako naniniwala na kung meron mang ginawa ito pong si Zaldico, walang alam ito pong si Speaker Martin Romualdez. Okay? At saka pangalawa po, imposible po na kung ano man yung nagawa o ginawa po mga kabida dyan po sa House of Representatives at maging dyan po sa BICAM, imposible na walang alam ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Mismo ang Pangulo nung nakaabot sa kanya yung General Appropriations Bill o yung GAB, mga kabida, no? After BICAM,
Tapos sinabi niya na binasa daw niya. Kaya humingi po siya ng 11 days na extension po, bago niya permahan yung GAB, kasi babasahin daw niya yun. So kung binasa po niya yun, sana nakita po niya yung mga insertions doon, yung mga questionable items. Bakit pinirmahan po niya? Tapos sasabihin po natin, wala ko siyang pananagutan dito? Spare po siya dito, mga kabida? Ang problema lang po dito sa mga rallyista po, mga kabida, selective yung kanila pong justice na hinahanap po dito, Kaya yun, mga kabida, walang pananagutan ng Pangulo. Ito ngayon sinabi nga, ng Makabayan Block, na hindi daw sila inclined dun ho sa Marcos resign. Okay? Napanawagan po. Kasi unang-una po wala daw silang ebidensya, na itong si Pangulong Marcos daw ay kabilang dun ho sa mga nangulimbat po ng pera po ng taong bayan, mga kabida. Okay? Hindi man talaga direktang nangulimbat o nagnakaw po ito pong si Marcos. Ang pinag-usapan po natin dito, mga kabida, yung command responsibility. Okay? Yun ngang mga ordinaryong opisyal po ng gobyerno, mga kabida. Kung nagkamali dahil sa kanilang command responsibility, kung hindi po suspendido, tatanggalin po sa pwesto, po. Ito pa. Ang pinag-usapan po natin dito, pera po ng taong bayan, Hindi lang po millions of pesos, kundi billions of pesos po, mga kabida. Kaya nga sinasabi ko po, na itong ginagawa po nila na rally, protesta daw, para ho sa corruption issue, mga kabida, kalukuhan po ito, Wala lang po dito ho sa mga tao na hindi po selective. Lahat po may accountability, mga kabida. From top to bottom. Okay, kagaya na lang po dito sa mga dating officers po ng Armed Forces of the Philippines. Okay, at PNP, na nagsama-sama po ngayon, mga kabida, para po ipanawagan, na tapusin na po ito pong corruption po, mga kabida, sa kasalukuyang administrasyon, po. Eto, walang pinipili po, pananagutan lahat ng mga sangkot po dito, keso Pangulo ka man ng Pilipinas, okay, congressman ka man, opisyal ka man po ng gobyerno, po, lahat po, nasangkot po sa corruption, dapat mananagot po, mga kabida. Wala hong pinipili po. Okay? Kaya nga, naniniwala ako na ito hong bigla hong desisyon ng Pangulo na ibalik ito pong PhilHealth funds, mga kabida, dahil ho sa takot po ng Pangulo sa galit ng mga Pilipino. At para po humupa daw yung galit po ng Pilipino at ipakita, ipadama sa kanila na hindi po siya kabilang doon ho sa mga tao na galit ito pong mga Pilipino dahil ho sa pangungurakot, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.